Right, so very controversial itong Maricor Monton Flores na ito, ano ho. Pag-usapan natin kasi nga this is in line with doon sa nawawalang maleta niya na may lamang worth 50 million na mga jewelries. As you can see dito sa kanyang Facebook, kasi pinakaunang concern natin dito is nalutang siya dahil point by point tayo. So first point dito is nalutang siya dahil doon sa very critical yung kanyang tatay. That was kasi yung biyahe niya is October 1. October 1 yung biyahe niya papunta galing Cagayan de Oro and then papuntang Maynila. So which is nasa Asian Hospital yung kanyang tatay ayon sa kanya. So, yun yung pinakaunang point and concern natin. Sabi niya, very critical yung kanyang tatay. So, as we browse on her Facebook, up to October 1, from October 1 onwards, kasi July, July 26 na to eh. And then, next na post niya is October 4. So, nasabi niya, na ang kanyang tatay ay very critical kaya nga nalutang siya doon sa kanyang luggage. So kung October 1 nawawala yung kanyang bagahe, may post siya ng October 4 which is nagpapasalamat pa nga siya doon sa gift of life na sinasabi niya. I end my memorable chapter and begin an exciting new chapter and wonderful story of my life journey, sabi niya. And very happy naman siya dito eh. As you can see, unang punto, nawawala yung bagahe mo, okay? And then pangalawa is very critical yung tatay mo. Hindi naman natin sinasabi na wala kang karapatang maging masaya. But October 1 yung biyahe mo, nawawala yung luggage mo na may lamang 50 million worth. And then you posted October 4 as nothing happened. So isang punto natin yun, ha? And even as you go as October, ibang mga post niya, ayan po, ayan. Nag-cheers pa siya, ganito. And then after October 4, yun na yung post niya is yung 5 days ago. Ito na yung 5 days ago. And even if you go back before October 1, July 26, July 18, nakita mo yung mga post niya. July 3, May 26, May 24, May 22, and even kahit pumunta tayo as late as Feb 27, Feb 22, ayan January 19, and even as late as 2022, as in wala. Kahit i-browse kayo na lang pong mag-browse, ano bang pinupunto ko dito? Sabi niya, critical yung kanyang tatay, but even is you go back as 2022, last year, wala kang makitang post about sa nangyayari sa kanyang tatay. Well, siguro may mga tao talaga na ayaw ipaalam ang kondisyon ng health ng sino man na sa pamilya nila. But meron din mga tao na talagang gusto nila i-update, magpo-post na kalagayan ng nanay nila, kalagayan ng tatay nila. But siguro ganun yung karakter ni Maricor Flores, na hindi talaga nagpo-post at gusto niya masaya lang sa buhay kahit na critical yung kanyang tatay. So isang first point natin yan. Ngayon mapunta naman tayo doon sa video. Okay. Tignan natin dito, parating na si Madam, nasa right niya yung kanyang maleta and then nilipat niya sa kanyang left. Kung makikita natin, dumating si driver, balik natin ulit, dumating si driver dito, ayan ho, ayan. So tumingin siya sa kanyang left, hindi ko alam kung anong tinignan ni mamang driver dyan. And then si Madam naman, diretso lang, nilipat niyang kanyang malita dito sa left, and then ito naman yung isang kasama ni Madam. And then sabi nga ni Madam, parang naging kaugalian na or protocol na siya yung unang sinasalubong. As you can see, as we move,
Ayan po, dito na. Hindi natin mawari kung saan nakatingin, pero parang mas nakatingin siya kay Madam. Okay. So nakatingin siya kay Madam, and then etong si Madam about to leave the luggage dito sa may side na yan. And then as we move, ayan, dito pa lang dito pa lang makikita mo yung body language ni mamang driver. Na siya hindi siya papunta doon As you can see sa body language niya, yung kanyang body, nagpaganon na siya Makikita mo yung wave ng kanyang body, papunta na siya dito Si Madam, I don't know kung saan ba siya talaga nakatingin. Most likely, siguro doon na, kasi gusto nang i-open yung pintuan niya. So, dito pa lang, makita natin, ayan nakatingin na si mamang driver, dito na, sa kasama. Play natin, ayan. Ayan, dyan pa lang Dyan pa lang magkatabi na, halos magkatabi na si Madam at saka si mamang driver. So, most likely, sabihin na natin okay, lutang si Madam dito. Hindi na niya napansin or ayaw na niyang pansinin or whatsoever. So, tiwala siguro na kahit doon pupunta si driver, alam niya siguro na kukunin pa rin itong luggage. Anyway, play natin. Ayan, dito pa lang makita na natin na hindi na si Madam yung kanyang inuuna na salubungin. Ayan kita nyo almost parallel na sila. Ayan, oops, parallel na sila. Diyan pa lang, dito na siya nakatutok. Doon sa kasama ni Madam. Dahil nakita niya dalawa yung luggage. And then we play, iniwan na ni Madam yung bag. Ayan, parallel na sila. Yung si driver at saka si Madam. Okay. Naiwan yung bag dito. Ito na yung kanyang kukunin. Play natin. Ayan. Binuksan ni Madam yung kanyang sasakyan. Sumakay. And then, pumasok. Okay. So, normally, sabihin na natin nauna kang sumakay dyan, tapos dito ka sa side na to, hindi ba dudungaw ka? Hindi ba dudungaw ka sa labas kung ano yung pangyayari sa labas? Unless kung busy ka sa phone mo, ganun, makikita mo ano ang nangyayari sa labas mo. So, as we play, ayan, sumakay si Madam, kinuha ni mamang driver yung yung karga, and then, yung isa lang naman ang kanyang kinuha dahil bit-bit pa rin naman nito yung isa. Kinuha. I just wonder, balik natin, I just wonder na, ito. I just wonder na, itong si kasama ni Madam, hindi man lang lumingon dito or kay Madam. I just don't know why, bakit ganun. Kahit nung kinuha na ni driver yung yung isang luggage, never na ang layo. Saan siya dumaan? Di man lang tumingin doon. So dito pa siya talaga dumaan. Dito dito dumaan yung driver di ba? Kung ibabalik natin. Ayan. Diyan dumaan yung driver. And diyan siya dumaan. Tapos si kasama doon siya. Okay. Ayan. Nilagay yung bagahe. And then, ewan ko ba't putol na ata dito Okay. Dapat pakita ko yung pagsakay. Dito, yan Yan Nakaharap ka na doon sa may luggage. Balik natin dito. Ayan. Yung peripheral vision mo, 'di ba? Ito na yung coverage ng peripheral vision mo Ayan. Ulitin natin. Your peripheral vision, ito yung coverage niya. So most likely, hindi mo ba mapapansin itong bagahe ni Madam? Sir? Ayan. Ayan
Ano yun? Totally ignored? Ayan o. Here, yung peripheral vision mo dito, ayan na, ayan yung peripheral vision mo. Hindi mo ba mapapansin yan, sir? Oh, you totally ignored yung bagahe ni madam. And then, sumakay ka na. And then, another question is, nandito si madam. Hindi mo ba tanungin, naisakay na ba yung ano? O sige, sabihin na natin, okay, lutang ka dahil yung tatay mo ay in critical at parang tatanggalin ata yung host. Parang ganon. Na kahit na wala kang post doon sa Facebook mo, naintindihan namin, baka very secretive ka talaga. Hindi mo natitignan yung sa labas mo. Okay? O hindi mo na naisip yung bagahe mo, naiwan pala. And even itong si sir na kasama mo, kahit yung vision niya ay kitang-kita naman dito, never na concern yung bagahe mo. Ayan, sumakay na siya. Ayan. And then, that's it. Ayan. As in, sumakay and then umalis. Yan po. Yan. So wala na akong masabi dyan kasi si madam nandito siya eh. Si sir naman kung ibabalik natin, 'di ba? Ayan. Titingnan natin si sir dito naman siya sa harap. Sa may front seat siya. Si madam dito sa likod. So, most likely, kung nandito si sir sa harap, si madam nandito sa likod, nandito si madam. Arangan uurong pa siya doon sa may bandang left side or driver side. So, I just don't know even lutang ka or not or whatsoever. Siguro naman titingin ka sa labas mo, 'di ba? Magmuni-muni ka dahil yung tatay mo very critical unless kung very busy ka sa phone mo. But judging from here, hindi ka naman busy sa phone. Ayan o. Ayan. Talagang, ewan ko, lakad-lakad lang dyan, ganyan. And then, yun nga. Hanggang doon sa ending, hanggang sa umalis kayo. Ayan, umalis kayo. Ayan, umalis. Naiwan yung bagahe. So, dito na yung entry nung mama, no? Ayan, ito na yung entry ng mama. Tingnan nga natin. Ayan, tumambay siya dyan. Nilagay niya yung luggage. And then, umupo dito. Ayan. So, siguro minumuni-muni niya kung may babalik. Para pag may babalik, pwede niyang sabihin, oo, binantayan ko para sa'yo. Pwedeng ganun eh, di ba? Pwedeng ganun. And then, nung nakita na niya na wala nang bumalik, and kinuha na niya. Umupo sa isang tabi until such time na umalis. And dito yung isang angulo kung saan paalis na siya, no? Ito, stop muna natin dito, no? Kasi ang sabi kasi nila, taxi driver ito, no? Ayon doon sa show doon sa Tulfo. Kung makikita ninyo, doon yung ano ng taxi. Yan po yung regular taxi, yung puti na yan. Ngayon, yung yellow taxi, doon siya sa may Bay 9 banda. Doon siya sa dulo eh. Makikita nyo, nakalagay kasi dito sa may poste-poste kung anong bay ka. I think bay number 4 itong pinagkawalaan ng maleta ni Madam eh. So, if you move further to bay number 9, doon sa ano, doon mo makikita yung yellow taxi. Yellow metered taxi. Pero yung regular taxi, yun yung puti na yun na makikita natin dito. So, ibig sabihin, magkukross ka dyan eh. Magkukross ka dyan para doon sa regular taxi. Para naman sa yellow metered taxi, punta ka doon sa bay number 9. Bay number 9. So, ngayon, dahil sabi nga, itong si mamang kumuha nung maleta ay taxi driver. Ang tanong kasi dito is, ang tanong natin, kung taxi driver ka, paano nangyari na may time ka na tumambay dito?
kung taxi driver ka, ano to, holiday ka? Naka-holiday? Naka-off duty ka ba? At tumambay ka dyan? Hindi ko mawari kasi taxi driver ka, pwede ka palang tumambay ng ganyan. Ha? Tumambay ng ganyan. Ibig mong sabihin, iniwan mo yung taxi mo doon sa kabila? Ganun ba yon? We don't know kung ikaw ay yellow taxi driver or yung regular white taxi driver. So, regardless kung ikaw ay yellow taxi driver, 'di ba? Kasi ito bay number 4 to eh. Ayan oh. Nakasulat oh. Ayan oh, bay number 4 eh. So, kung yellow taxi driver ka, most likely nandun ka doon sa bay number 9 and then nandun ka sa loob ng taxi mo or sa labas, nakatambay lang sa labas. Pero hindi yung tipong nandito ka, may time ka pang nakaupo na tumambay para kunin itong bagahe. 'Di ba? I mean, question lang very questionably na ikaw ay taxi driver. Nandito ka, nakatambay ka lang diyan, tumitingin ng mga bagahe na pwedeng naiwan, tapos ano 'yun? 'Di ba? Ang layo mo eh. Itong bay number 4 na ito ay bay kung saan yung mga private cars, as you can see, mga private cars yung mga nandyan. Hindi pwedeng magsakay yung yellow taxi dito sa banda na to, sa bay number 4, 3, 1, 2, 3, 4. Kasi ang pwede lang dito ay yung mga private cars. Another point ko dito is, yung naibalik na yung bagahe, eto na, nag-speech ka na dito, no? Siguro okay, sige, let's say may mga tao talaga na umiiyak na walang luha, may mga tao talaga na konti lang ilabas na talaga at parang patak ng gripo ang kanilang luha. Pero dito, napansin ko sa iyo, madam, na alam mo yon, gusto kong makuha yung loob yung maramdaman ko din na lumuluha ka din. Kaya ko ito zinom kasi gusto kong makita kung talaga bang may luha yung itong ganitong klaseng emotion mo na I could feel, madam, yung emotion mo, yung the way na magsalita ka, medyo kabado na medyo siya, nanginginig parang ganon, but I could not see any tears, any luha doon sa mata mo. But siguro nga naman ikaw yung tipo ng tao na kahit alam mo yon, kahit todo na yung iyak mo ay wala talagang lalabas na luha. May mga tao siguro mga ganun, di ba? I mean, question lang naman. You can confirm kung meron ba talagang ganun na tao na kahit mangiyak-iyak na ay wala talagang luhang lalabas, at merong yung tao na halos parang gripo yung kanilang luha. Family for... Sorry po. The past few 2 weeks had been so hard for me. Yung chance po talaga ng paglapit ko dito was like almost zero po talaga nung lumapit ako. And considering my situation now and our family situation. Yung post nung may-ari, hindi niyo po nabasa? Hindi po. Kasi yung may-ari ata, immediately nag-post po siya sa Facebook. Ang sabi, immediately nag-post daw yung babae sa Facebook. Pero tignan natin, balikan natin yung post October 1 yun. 'Di ba? October 1, wala naman siyang post ng October 1. October 4 pa nga, yan Yan yung post niya ng October 4, which is very happy naman siya. And then saka na lang siya nag-post nung 6 days ago na yan. Sinabi niya dito yung details na October 1 yung kanyang arrival doon sa NAIA 3. So yun lang naman ang post niya. Ganun lang. So, kailan po itinan over sa inyo or sinabi sa inyo ni Mister na meron palang bag? Nung pong gabi na po, galing sir. sa airport, kinagabihan? Nung gabi na po, sir. Nung uwi niya po galing sa sa pagbibiyahe niya po. Okay, take note ang sabi nung gabi yung mismo. So October 1 ng gabi. Kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. Siguro waiting for somebody na pumunta. Nung walang pumunta, kinuha niya. Dapat yun, dadali niya doon sa airport authorities. Hindi ba tama naman yung sinabi ni Senator Tulfo? Dapat dinala niya doon sa airport authorities kung talagang wala kang intention na kunin yung bag. Opo, nung that night po, na nakuha niya
yung maleta po. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya eh. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may nakuha po siyang maleta. Kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Hindi niya alam yung gagawin niya, bakit niya kinuha, 'di ba? Unang-una kung yung purpose niya is i-secure yung maleta kasi baka may babalik, dapat dinala niya talaga sa airport authorities, sa office, sa lost and found department, hindi yung iuwi niya. So yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng NAIA para i-diretso na po yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po yung may-ari po. So nasabi pala ninyo, yung ikaw na anak at yung nanay mo, yung asawa, nasabi pala ninyo na kayo yung magdadala sa airport. So anong nangyari? So yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya makatulong. So ito po kami, akala po namin okay na. Tapos nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin, gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos after po noon, nagulat na lang po kami pagdating namin dito, ilang days na. Ang haba naman po nung span nung time, nung sinabi ninyo na, teka tatay, dalhin namin yan sa airport. Sumabat yung tatay mo, ay hindi, may kakilala ako. Dadalhin ko doon. May kakilala daw na makakatulong. And then namatayan kayo ng tito, so nawala na sa isip. Ang haba nung time na with those span of time, hindi man lang ninyo natanong sa tatay mo na kumusta na tatay yung ano? Anong trabaho po ni Mr. Ma'am? Taxi driver po, sir. Matagal na ho siyang taxi driver. Ano ho siya sa NAIA? Nagkukontrata or? Siguro po may inihatid na pasahero kasi marami po siyang inihahatid dito po sa compound namin. So base dito, sabi niya may hinatid lang sa airport. So base dito, hindi siya yellow metered taxi. Alright? So the mere fact na may hinatid ka lang, ibig sabihin, doon ka sa may crossing ka pa doon sa may bandang gilid, yung taxi mo. So, ibig mong sabihin, madam, iiwanan ni Mr. mo yung taxi doon para tumambay doon, tambayan yung luggage na yan? Discuss about the reward at nabanggit doon, kung sino nagsoli nito, merong 1 million peso reward. Kung ano po nasabi doon sa show, it must stick. Masusunod, whether they like it or not. Nasabi ko sa show, with their permission, that it will be our commitment to give 1 million pesos reward doon sa mga kapagbalik nito, whether it is the husband or anybody. In this case, wife pa ang nag-initiate para isoli ito, then 1 million pesos will go to her. Yan po yung usapan. At hindi po yan mababali. So, akala ko ba, Senator Tulfo, ang reward ay mapupunta sa tipster? Kasi, di ba, nabanggit ninyo kahapon? Marami po mga tumawag doon sa telephone numbers na inyong iniwan at isa doon ay very, 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 very positive. Ayun. At identified na po yung lalaki. Siyempre, di po natin pangalanan. Ang tinatanong lang po nung tipster, kung totoo daw po yung 1 million. Totoo po yan, Senator Raffy, as long as makakapagbigay po sila ng lead and hanggang po dun sa sinabi ni attorney na hanggang sa mahuli siya. Attorney, Yes, sir. Yes, sir. hanggang mahuli o hanggang sa makasuhan? Kasi paano kung tumakbo na? Kasi pag-uusapan namin, Sen, with the tipster, yung mga kondisyones para makuha niya yung 1 million. Sen? Pero ano naman yan, very positive naman po kaming makakatulong siya ng malaki. Kasi Sen, sa ngayon, of course, we have to validate the information is giving. Yes. Para pag na-validate naman po yan, madali na pong pag-usapan kung ano man yung naging commitment namin. Ganito, ipapakiusap ko kayo doon, maski sa telepon lang, Attorney Villamor and Ma'am Maricor, doon sa asset natin, sa informante natin, para doon sa mga kondisyones tungkol sa 1 million. Pero kailangan ma-assure din natin sa kanya kasi siyempre, yung ginawa niya, medyo delikado rin. Yes, sir. We will put everything. Dahil kapag nalaman siya na siyang ang nagsuplong, baka babalikan siya. Opo.
Kaya nga, Sen. So, teka, Senator Tulfo, nalito na kami. No, may tipster ba talaga? O yung misis? Kasi dito sa segment na ito, sabi nyo may tipster at kayo nga po ang nagsabi na ilalapit nyo kay Attorney Villamor. Kayo ipapakiusap mo at na medyo delikado yung kanyang ginawa. Tapos today, ang bibigyan nyo ng reward ay yung asawa ng taxi driver. Matter of fact, may pumunta rito kahapon and that person pumunta, kilala yung husband niya po. Ito. Hindi po yan nauwi sa bahay. Nasa kotse lang po nung sinabi niya na may nakita po siya. Sa kotse lang po, hindi niya inan sa kanyang kotse, sa trunk. Nasa kotse lang, sa loob ng kotse lang po niya iniwan. Paano yung mga pasahero niya? Buti hindi tinangay ng mga pasahero niya. Nagbibiyahe siya tapos nasa kotse niya. Nung pinagabihan po, So, unang banggit ni daughter, sabi niya hindi daw inuwi sa bahay, nasa kotse lang. So, question yon. Tama yung question ni Senator Tulfo. Paano yung mga pasaheros, di ba? Kahit nasabihin natin na sa trunk yun, may mga pasaheros ba thinking na itong si Mr. ay nag-aatid talaga sa airport? Di ba makikita din yon? So, nung tinanong ni Senator Tulfo yon, paano yung mga pasaheros, di ba makikita yon? Tapos umiba naman ng statement si daughter. tinawagan niya na rin po yung kilala niya po. Pero 1 month po ito na nasa kanya, nasa kamay niya. So, Yung nga po yung- nasa kotse lang to for 1 month? Hindi rin po namin alam kasi ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalala-move na po namin. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko. Ang akala po talaga namin, nandun na po kasi inano na po namin yan pinalala-move na po namin. Napunta na doon sa address ng kaibigan. Sino po yung kaibigan? Hindi ko po. Ang bilis ang bilis mag-isip ni ate ng dahilan. Pinalala-move na po namin. Akala ko ba hindi mo na alam? Kasi ang sabi mo, nung sinabi ng tatay mo na mayroon siyang kakilala magpapatulong. So, nawala sa isip ninyo na yon. Una, sabi mo, nasa taxi lang, nasa sasakyan lang. Tinanong, paano yung pasaheros? O di sabi mo, hindi kasi dinala na po namin doon sa kakilala ng tatay ko. Pinalala mo, dinala doon. Ano ba talaga, ate? Yung police po na So, kinuha niyo ito doon sa police. Ano pong ginawa niya nung napalala mo po sa kanya? Kinausap ko po yun ko po. Kinausap ko po siya kung bakit po hindi po na ipapadala pa po sa may-ari. Ang sabi niya po, kailangan po yung papa ko po yung sumama. Kaso ayaw pong sumama ng papa ko po. Natatakot po talaga siya. So, pumunta po. Akala ko ba, ate, nawala na sa isip ninyo dahil namatayan kayo ng tito? Tapos ngayon, ni-update mo pala na hindi pa pala nadadala sa airport yan. Na for all those moves, bakit kailangan pa ninyong dalhin sa isang pulis instead na dalhin ninyo sa airport? Doon sa lost and found section na tumagal pa ng halos 1 buwan. Nung araw po na nakita po namin yung video, tinanong ko po yung police kung ano po yung pwede ko pong gawin or pwede po namin gawin. Question lang, magkano po yung charge nung Lalamove sa inyo? Kasi what's the purpose na pinalalamove pa ninyo? At saka gaano kalaki yung Lalamove? Van? Tricycle? Ano ba? Hindi ko alam kasi what's the purpose na palalamove ninyo dadalhin doon sa police when in fact meron naman taxi yung tatay mo na minamaneho na pwede niyang dalhin doon sa police. And another question is, bakit nyo dadalhin pa doon sa police? And another question, maraming questions actually dito, no? Yung police should know better na dinala nyo sa police, ano ang automatic na gagawin ng police? The police himself know better ano ang dapat gawin doon. Hindi ba iso-surrender yon? Kung nakuha ng tatay mo sa airport, then iso-surrender. Alam ng police na dapat isurrender yan doon mismo sa airport management sa section ng
lost and found. Ganun lang naman yun eh. Hindi na kayo hahabulin ng anumang batas, anumang violation dyan kung isinauli naman ninyo there at right there and then at that time na nakuha. Sabi nga ninyo, balisang-balisa ang tatay ninyo. But the very big question is, bakit naantay pa ng isang buwan? Ilang panghuling katanungan sa iyo, Madam Maricor, sabi niyo po nga ay in critical condition ang tatay ninyo at ito po ay baka huli ng pagkakataon ng inyong tatay kaya bigla kayong lumipad agad-agad at lutang po kayo. Sabi niyo nga wala kayo sa isip. Ang nakapagtataka, pupunta po kayo sa ospital kung saan nandun yung tatay ninyo. Para saan po yung dala-dala po ninyong maleta na ito na ang mga laman ay mga mamahaling bag at mga jewelries. At ayon nga po sa inyo ay 5 million na yung bill nung tatay mo sa ospital. So kahit 1 million, malaking bagay na rin yun para sa inyo po. Kahit mayaman po kayo, kahit sinong mayaman dyan, 1 million is 1 million na dapat pinakaiingatan yun. At siguro naman po ay meron kayong mga tauhan, the reason why meron kayong manpower para sila po ang gumawa ng mga bagay na ganito. Kumbaga kung ito talaga ay for your business transaction, na merong business transaction, hindi po ba yung mga tauhan ninyo ang gagawa dito, magde-deliver? Kasi may trabaho po sila na i-secure ang mga ito eh. The mere fact na kayo po ay bibiyahe para sa tatay ninyo. Ang tanong ng bayan ay para saan yung dala-dala ninyong mga mamahaling mga valuables items na ito po. So dahil sa baga ay kapalpakan ay yun tuloy na kapag release kayo ng 1 million sa hindi nga malaman ng taong bayan kung sa tipster ba o doon sa mismong kumuha. Para po sa akin ay with intent yung kumuha nun kasi binantayan niya muna na manginginig-nginig pa, tinignan yung kanyang paligid kung walang kukuha. So ayan, I believe ito yung pera na reward money para doon sa asawa ng taxi driver na kumuha. Malinaw po para sa akin, kinuha with intent. And of course, I would like, if not for the program and for Senator Raffy Tulfo, this wouldn't be possible. Okay. Susugan ko yung sinabi ni Madam na if not for the program of Senator Tulfo ay hindi na-solve ito. Okay. Ako naman, I would always applaud Senator or this RTIA na laging nandyan anytime na may mga nangangailangan nating kababayan. Sana naman ay maging makatotohanan. I mean, hindi natin sinasabi na hindi ito totoo, but because of some of our observations, medyo may mali talaga dito. Sana hindi ito lang para doon sa mga kilala or sikat. Sana matugunan din yung mga maliliit nating kababayan.